Yung ginawa ng Saudi Arabia, papanoorin natin. Talagang saludo po ako. Kaya yung Strait of Hormuz, meron na pong pwedeng daanan at ruta. Ngayon, yung yung langis po natin. Tara ha? Nanonood po tayo ng video galing po kay GP Amazing Stories. Yan. Ang kagandahan kasi dito mga idol, talagang maintindihan mo yung sinasabi nito. No, at saka magbibigay po tayo ng reaksyon at komento. Manonood lang po tayo mga idol sa ginagawa po ng Saudi Arabia. Napakagaling po ng Saudi Arabia at talagang saludo po kami, lalong-lalo na sa mga OFW natin mga kababayan. Ngayon Saudi, isang kanlungan at mabilis nating puntahan sa panahon ng ating mga pangangailangan, lalo na sa trabaho. Yung Saudi Arabia talaga yung pinupuntahan ng mga kababayan nating OFW, dahil ang Saudi Arabia talaga pong maka-Pilipino. Kaya ito po yung ginawa ng Saudi Arabia, papanoorin natin. Talagang saludo po ako. Kaya yung Strait of Hormuz, meron na pong pwedeng daanan at ruta. Ngayon yung yung langis po natin. Tara ha, tingnan natin. Babagang buhangin ng Saudi Desert hanggang... Ayan, ayun kung nakikita nyo mga dol, yung Abqaiq dyan, yung Abqaiq at saka Yanbu, malayo yan, 1,200 kilometers yung pagitan nila. Pero yung Abqaiq na yan, dito yan banda sa may Strait of Hormuz. Ito naman yung Red Sea, dito sa kabila. Kung nakikita natin, pinagtatawanan lang yan sila. Dati yung Saudi Arabia, bakit gumawa ng pipeline na napakahaba na mas madali daw daanan yung Strait of Hormuz sa dagat, no? Yung dito daw sa may maghuhukay pa, tapos yung gagawa ng pipeline na mahaba, pero talagang Saudi Arabia nagpapatuloy pa rin sila kasi alam nila nung nangyari nung 80s, no, na mangyayari pa yan. Kaya talagang gumagawa sila ng kaparaanan kung sakali magsasara yung Strait of Hormuz, meron silang pwedeng daanan galing doon sa Abqaiq papuntang Yanbu, no, sa Red Sea. Kasi alam naman natin yung Red Sea mga idol, tahimik lang yan, no, dito banda yan sa Saudi Arabia. Dito naman nandyan yung Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, no, nandyan. Pero yung East West, no, shout out sa mga taga East West na mga kaibigan namin dyan kami nagtatrabaho dati, nagiging supply kami ng Keynes Company dyan. Ngayon yung Yanbu ngayon mga idol, isa yan sa magiging kaparaanan para bumaba yung presyo ng langis na pinagtatawanan daw dati. Panoorin natin mga idol. Makarating sa port ng Yanbu sa Red Sea. Ang Yanbu ay nasa kabilang panig ng bansa, malayo sa banda ng Iranian speedboats at missiles sa Strait of Hormuz. Sa madaling salita, gumagawa sila ng backboard para sa kanilang langis. Hindi naging madali ang construction dahil hindi ng init at lawak ng lupain. Pero natapos ito bilang isa sa pinakamahabang pipeline sa mundo. Ang disenyo nito ay hindi lang para sa normal na operasyon. Ginawa ito bilang isang insurance policy. Sa loob ng 4 na dekada, ang Petrolin ay nagsilbing silent giant sa ilalim ng lupa. Hindi ito kailanman itinodo sa trabaho. At marami pang ang nagsabi na isa itong expensive white elephant o sayang na investment. Dahil Sayang daw, sayang. Sa dagat. Pero para sa Saudi, ang bawat dolyar na ginastos nila sa bakal at semento noong 1981 ay paghahanda para sa isang araw na ayaw mangyari ng lahat. Saludo talaga, unang-una saludo ako mga idol sa Saudi Arabia dahil madiskarte talaga to. Sa katunayan, dyan pumupunta yung ilang persento ng mga Pilipino nagtatrabaho dyan sa ibang bansa na yan. At bumabalik-balik pa rin yung mga kapwa nating Pilipino. Kaya shout out sa mga OFW. Yung pag-shutdown ng pandaigdigang daloy ng enerhiya. Sa loob ng 4 na dekada, ang Petrolin ay nanatiling isang higanteng standby mode sa ilalim. Stop natin. Nanatili sila mga idol ng 40 years, naka-standby lang sila mga idol, no? Pero talagang ginagawa pa rin ng Saudi Arabia yung pag-maintain ng pipeline na ito para soon magamit talaga nila. Ngayon nangyayari na mga idol. Ng disyerto.
Bagamat may kapasidad itong magpaluwas ng 7 million barrels ng Oh? langis kada araw, bago sumapit ang krisis ay nasa 7 million, ibig sabihin masusuplayan na tayo niyan mga idol, lalong-lalo na dito sa Asia. No, sa ibang bansa masusuplayan tayo niyan. Sa ginawa ng Saudi Arabia, yan po yung magiging daanan na ngayon ng mga pipe na nanggaling doon sa bandang Strait of Hormuz. 8 million barrels lang ang dumadaloy dito. Ang ibang mga pipe ay pinatatakbo lang para sa natural gas o kaya naman ay sadyang bakante, naghihintay lang ng utos. Dahil dito, maraming banyagang analyst at mga ekonomista ang bumatikos sa Saudi Arabia. Tinawag itong unnecessary insurance premium dahil sa mahal ng maintenance at upkeep ng isang pasilidad na hindi naman fully utilized. Ang hindi alam ng marami, ang Saudi Aramco ay hindi tumitigil sa pag-test at pag-upgrade sa mga pump stations sa kahabaan ng 1,200 na kilometrong ruta. Sinisiguro nila Ngayon mga idol, nagbunga na yung ginagawa ng Saudi Arabia at maraming mga bansa na natutuwa talaga rito dahil alam nila na mas makakuha sila ng mas mura at ibig sabihin masusuplayan na ang bawat bansa ngayon. na ang mga bakal ay hindi kinakalawang at ang mga pressure valves ay laging handa. Habang ang ibang mga bansa sa Gulf ay mas piniling mag-invest sa mga mamahaling skyscraper at tourism. Ang Riyadh ay patuloy na naglalabas ng pondo para sa maintenance ng kanilang backbone. Naniniwala sila na ang kapayapaan sa Strait of Hormuz ay marupok at pwedeng mabura sa isang iglap lang. Noong mga panahon iyon, ang usapan sa mga boardrooms ay tungkol sa efficiency at cost cutting. Maraming nagsasabi na hindi na uso ang giyera at masyadong integrated ang global economy para isara ang Hormuz. Pero ang Saudi, bitbit ang kanilang karanasan noong 1980s, ay hindi nakinig sa mga kritiko. Hinayaan lang nila ang petrolin na nakabaon sa buhangin. Isang sleeping dragon na gigisingin lang sa oras na ang kanilang pangunahing ruta ay tuluyan ng sakalin ng kanilang kapitbahay sa Hilaga. Oh, yan ha. Yan na, meron nang Ang pwedeng lahat daanan ng yung butas ng langis. diplomasya ay biglang huminto noong March 4, 2026. Sa isang televised broadcast, ang mga opisyal ng Iranian Revolutionary Guards ay formal na nag-anunsyo. Ang Strait of Hormuz ay closed zone na para sa lahat ng kaaway na bansa. Kita nyo naman. Hindi ito nanatili sa salita lang. Sa loob ng unang 8 araw, sunod-sunod na sumabog ang mga balita tungkol sa mga tanker na tinatamaan ng drones at mga naval mines. Sa talaan ng mga maritime agencies, 21 vessels ang kumpirmadong inatake at 5 na crew members ang agad na namatay sa gitna ng dagat. Dahil sa tindi ng panganib, ang mga global insurance giants tulad ng Lloyd's of London ay nagtaas ng kamay. Tinanggal nila ang war risk coverage. Ito ang naging mitya para huminto ang halos lahat ng malalaking shipping lines. Mahigit 150 massive ships ang napilitang mag-angkla sa labas ng strait, naghihintay sa wala. Ang resulta sa world market ay parang tsunami. Ang 70% na pagbagsak ng tanker traffic Ito tayo. delikadong Strait of Hormuz ay direkta ng dumadaloy sa ilalim ng disyerto patungo sa Red Sea. Oh, kita mo? Sa port ng Yanbu, ang mga dambuhalang tankers na dati ay nag-aabang sa labas ng Gulf Ayan na. ay doon na nagumpisang magkarga. Ayan na. Ang unnecessary investment na pinagtatawanan ng mga kritiko noon ay naging tanging dahilan kung bakit hindi tuluyang huminto Kita mo mga dol, pinagtatawanan ng mga kritiko kasi baka alam nila na talagang hindi magagamit dahil umaasa na lang sila sa Strait of Hormuz, no? Pero hindi talaga nagpatuloy yung Saudi Arabia sa paggawa nila ng pipeline papuntang Yanbu, no? Sa ngayon mga idol, ginagamit na nila ngayon yan. Ilang milyon barilis mga idol yung dumadaloy doon papunta sa Yanbu. ang supply ng langis sa mundo. Ang naging epekto nito sa merkado ay ramdam agad. Bagamat hindi nito kayang punan ang buong 21 million barrels na nawala sa Hormuz, ang pagpasok ng 7 million barrels mula sa Saudi ay nagsilbing preno sa nagwawalang presyo ng krudo. Sa halip na magtuloy-tuloy sa $200, ang presyo ay bahagyang kumalma. Kumalma. Nakita ng Saudi Arabia Yan, na ang Saudi kanilang Arabia. output ay mas Yan Saudi Arabia talaga, napakagaling talaga, no? Kasi sa bukod na marami silang natutulungan ng mga OFW, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Pilipinas,
talagang madali lang nakakapunta ng Saudi Arabia dahil malaki yung tiwala ng Saudi Arabia sa mga kapwa natin Pilipino. Kaya mga idol, kung meron kayong mga komento, yan, meron kayong mga mag-comment lang sa baba at magbibigay ng reaksyon para at least alam natin. At maraming salamat at God bless po sa ating lahat at sana humupa na yung giyera na ibang bansa. Kaya saludo ako sa Saudi Arabia, talagang madiskarte, tapos talagang malalapitan ng mga OFW natin, mga kapwa Pilipino. Meron na silang ginagawa ngayon na pwedeng daanan ng kanilang mga langis papunta doon sa Red Sea, no? Sa Abqaiq, papunta doon sa Riyadh, doon sa Yambu, no, sa Red Sea. Doon makakapura na yung mga kababayan natin sa pag-angkat ng mga gas.